Maaaring mas alam pa natin ang kanyang iconic na bigote o mas pamilyar pa tayo sa kanyang pangalan dahil sa mga bayan at kalsadang isinunod sa kanyang pangalan. Marami sa atin ang madalas malito sa kanyang pangalan. Parang pangmatanda kasi ang pangalang Gregorio kaysa sa Marcelo. Mayroon din namang di nakakaalam na ang initial na H sa pangalan niya ay parte ng kanyang buong apelidong Hilario del Pilar o iilan lang ang nakakapansin sa mga litrato na mas matangkad pa pala si Jose Rizal sa kanya. Maaaring pamilyar ang pangalan niya, ngunit hindi ito nangangahulugan na kilala natin siya bilang isang kapatid at ama na dapat ding idolohin. Kahit wala na siya sa ating mga salapi, tinawag ng NLEX ang bukod tanging highway na ipinangalan sa kanya. At madalas ay mas naaalala pa ang Pringles dahil sa kanyang bigote. Kaya't ang diplomatikong si Carlos P. Romulo ay minsang napatanong, sino bang nakakakilala kay Marcelo H. del Pilar? Kailangang tanggapin na iilang Pilipino lamang ang nakakakilala sa kanya, lalo na sa kanyang kaisipan at diwa. Gayong manunulat, nakapagtatakang salat tayo sa detalye ng buhay ni Marcelo Plaridel H. del Pilar. Lalo na noong pagkabata, wala siyang halos na isulat tungkol sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi nagkulang si Plaridel ng mga sulating mababasa ng isang ordinaryong Pilipino. Pinutol ni Plaridel ang mabubulaklak na panulat ni Francisco Balagtas at minatapang na tuya-tuyain at gawing katawa-tawa sa publiko ang nakita niyang malaking balakid sa buhay ng mga Pilipino sa kanyang panahon, ang labis-labis na makapangyarihang mga praileng Espanyol. Sa Tagalog siya nagsulat at madali niyang nakuha ang loob ng marami dahil napalabas niya ang pinakatatago-tago at nagsusumigaw na karaingan sa mga Espanyol ng isang Pilipino na hindi mailabas-labas dahil nakagapos ang puso't isip nito sa takot at kawalan ng tiwala sa sarili. Pinalakas niya ang loob ng kanyang mga kababayan na magprotesta para sa katarungan, pagkakapantay-pantay at katuwiran. Namukod tangi si Plaridel bilang propagandista at organisador sa Maynila at Bulacan, habang ang ibang mga liberal ay sa Espanya na piling idulog ang problema sa Pilipinas. Dala ng banta sa buhay, kinailangan niya ring lisanin ang Pilipinas at sumama sa mga Pilipino sa Espanya. Masakit man sa loob na mawalay sa kanyang asawa at musmus na mga anak. Kinilala si Plaridel na lider ng mga Pilipino sa Europa, kung saan ipinagpatuloy niya ang paglilimbag ng mga sulatin para sa kanyang mga kababayan sa Pilipinas. Ipinagkatiwala rin sa kanya ang pagiging patnugot ng pahayagan ng kilusang reforma sa Europa, ang La Solidaridad. Tuloy, lalo siyang napag-isipan ng mga Espanyol sa Maynila na tagabuyo ng kaguluhan at paghihiwalay ng Pilipinas sa Espanya. Nakapaglakbay din si Plaridel sa iba't ibang parte ng Europa at napagkumpara ang malaking kaibahan ng mga Pilipino sa mga Europeo. Sa kabila nito hindi madali ang naging buhay niya sa ibang bayan. 1 taon lamang ang tansya niyang paglagi sa Espanya. Ngunit dala ng kabagalan sa pagdinig ng mga dulog ng mga Pilipino, bumilang pa ito ng taon. Nabuhay siya sa pangungutang at nakuha na niyang magmakaawa sa mga kaanak at kaibigan sa Pilipinas na tulungan siyang makauwi. Dumating pa sa puntong naisip niya ng mangamuhan at ang masaklap, namulot ng upos ng sigarilyo, maibsan lamang ang lamig at gutom. Sa kasamaang palad, ang matatag na si Plaridel ay di na muling nakauwi pa sa kanyang bayang Sinilangan na inalayan niya ng buhay at ginhawa. Pumanaw siya sa edad ng 45 dahil sa tuberculosis. Liban sa kanyang imahe ng katatagan, tila may isang bagay tayo na di batid tungkol kay Plaridel. Isa rin siyang ama na lubos ang pag-aalala at pangungulila sa kanyang pamilya. Kanyang ipinaramdam sa bawat liham niya sa kanyang pamilya ang marubdob niyang kanaisang makauwi na kahit pa siya'y dakpin at ipatapon. Hindi lang tayo ang nagnanais na makilala si Plaridel, maging si Rizal, napatanong din noong una, sino si Plaridel? Nabalitaan ni Rizal na itong si Plaridel ay matapang na ipinagtanggol ang nobelang Noli Me Tangere sa mga batikos na mga praile.
Nakilala ni Rizal si Plaridel at naging numero 1 tagahanga nito. Bakit hindi tayo magkaroon ng 100 Plaridel? Tanong ni Rizal. Ngunit lumipas ang panahon. Napagtanto ni Rizal na hindi sapat ang 100 Plaridel kung dumating ang araw na ang lahat ng mga Pilipino ay mag-iisip tulad ni Plaridel. Sa araw na yon, atin nang napagtagumpayan ang mataimtim nating hangarin na mabuo ang bayang Pilipino.